Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:38 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ng inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning. Adlaw na kita sang Webes, May 14, 2026. Good morning, Ems. Maayong aga, Jen. Good morning, and happy Thursday morning sa inyo tanan. Sa tanan nga nagapamati sa ilang radyo kag sa tanan nga nakatutok sa ilang Facebook Live. Kamusta kamo subong nga adlaw sa nga Webes do kagabi Jen na puwag kita. Actually, tanan kita no sa aton nga mga panimalay nakatutok sa ilang nga cellphones or ang iban nga pamati sa mga naglain nga broadcasting networks sa pagbantay man sa nagakalatabo dito sa may Senado. Amo kay na siling tang halin sa nagligad nga sesyon hasta sa linagsanay ito sa hagdanan. Amo na siling tang may mga sugpon pa na alert lang kita ka magbantay. Kagabi may linok panay eh. May linok panay, kumbaga nagbation gito Ems mo pag live sang mga parehos man naton, mga kaupon naton sa media. Balado mo damo sila to. May mga international media pa to. May nagambal nagkaputukan na. Kasadya. Isubong ang soko ang mga kapulisan naga-imbestigar kay may mga nakita na to Ems ng mga agi sang bala. Na ano nga na may tineruhay sa sulod sang Senado. May nagkalabuka to nga mga igo sang mga bala. Ibaloon ta na karon kung ano ang mga updates kung ang maayo lang gani kay wala man sang reported nga may napilasan ko no or may naigo. Wala sang casualty or any injury no ang gindeklara sa Philippine National Police. Kag bag-o lang gid no si Philippine National Police Chief Police General Melencio Nartates Jr. ang iya nga pasalig nga ang paghimo no sang tulid nga investigasyon pinaagi sa Criminal Investigation and Detection Group sa nagluntad nga shooting incident sa sulod mismo sa Senado kagabi. So ang iya nga gimando no tulid nga investigasyon matapos nagluntad ang nasambit nga insidente kagabi. Naglabot sa punto nga ginpatay pang mga suga. Blackout? May napatay gali kagabi pero mga suga ginpang off. May mga senators nga natrap sa sulod sang pati mga upod na sa media, may mga natrap ko dito nga mga cameraman. Sadya linagsanay, grabe nga coverage to importante nga suga lang ang nagkalapatay. Wala sang may naulamid o kung may nagkalaigo dito no pero makita naton kahapon nga may sing dialogo kung istoryahanay sa tunga ni Secretary Rimulya, John Vic Rimulya, kag ni Senate Presidenta Alan Peter Cayetano
kag nakagwa ang aton sini nga mga senador sa sulod. Tibantayan ta kay mismo si Presidente Marcos nagmando nga imbestigahan ini. Ipabati tabla ang mensahe sang presidente para nga magkalma man ang aton pumuluyo. Siling sang presidente, kalmahian ay hindi anay pag hindi magkakulba ang aton sining mga pumuluyo kay ini ginapa-imbestigaran na si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Nabatian dyan ang kabahin sa mensahe kapon. Actually, mga late na ini, no? O siguro mga around 10 o'clock in the evening or mas gabi-gabi pa. Sa gulpi lang nagpagwa sa pahayag ang presidente, no? Isa man sa iya nga gintutukan or ang iya nga ginpasalig nga wala ko, no, sang sugo. Wala sang sugo halin sa gobyerno, particularly halin sa iya, nga i-arestuhon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Tapos ang sadya pa ni, ang ting may mga allegations nga NBI kuno to ang ara sa sulod kag nagpalupok. But ginathagban sang NBI nga ato sila ya sa isa ka seminar, isa ka meeting kag wala sila dito sa sulod sang Senado. So ang importante ang pasalig nga wala dapat sang hindi dapat mag-panic or panumdum pa sang iban pang mga pumuluyo naton magkabalaka kay ang gobyerno, no, ginaubra ang tanan agud mangin matalunsay kag malikawan ang mga kasubong sini nga insidente. Amo gid wala naton gina-encourage nga maglala pa ang tensyon kay bala naton sa guwa sang Senado may mga pagtililipon didto si Senator Soto gani kinhaboy pa sang anong iya Water battle. Oo, ang importante nga mangin mangin diplomatic lang ang magtimbang nga bahin. Damo obra daan subong ang Senado tabago lang tumadulong ang articles of impeachment to. Karon pakalmahi anay ang balatyagon budlay man mag-decide kamo magtambong sa hearing. Iplastar sing maayo sundon ang proseso. Kaya mo na ambal ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pumuluyo nga magkalma kay ginaimbestigaran na ini subong kag wala sang mando nga arestuhon si Senator Bato. Way kita kay Senator Bato de la Rosa sa CCTV kita Doon panahog sa elevator. Amo to uli. Amo to uli. Oo. Pero kahapon nagkanta pa to siya Mga army hymn nila. Seryoso gid si Senator Bato gapon mo magkanta bla sang PMA hymn halin sa kantahanay halin sa lagsanay nagkadto kita sa kinantahanay tapos may linok panay na EMS. Linok panay mo So kabay pa nga ang masunod nga mga senaryo. Wala na sa violence dapat, no? Amo na ni dapat. Pero ako yung balagyan threshold. appreciate gid lang katapos ang media bla nga ang pumuluyo makita nila gid ang real time ang mga nagakatabo subong kag amo na kabay pa nga mangin mahinahon lang kag wala lang sang ma-report nga mga magkalaigo magkalasalabat kay wala hindi nato na gusto express ka muna kung ano ang inyo sini nga mga balatyagon pero likawan naton kabay pa nga hindi maglabot sa madugoon nga mga senaryo. Ora na paglantaw naton to kagabi, naga-goosebumps kita, no, sa ilang sitwasyon. Ano bala ang imo nga unahon, ang imo nga scoop, ang imo nga balita o ang imo nga kabuhi.
Hindi man naton gusto gid nga mag-compare, pero madamo dyan ang nagakumpara ti isang integrity kag kredibilidad sa nga mga kaupdanan naton sa media, sa mga journalist compared sa mga vloggers or bloggers nga nag-operate lang pinaagi sa ilang nga tagsa ka social media pages. Diri ninyo makitaan ang real time, ang actual nga kakatabo behind the scenes, no, bag-o makuha ang balita nga ginadulong sa inyo. Amo man na ang rason dyan nga ang Department of Information and Communications Technology, kaupod ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, nagpaandam sa mga hindi man gid nga gina-generalize nato ng mga bloggers, kundi ang tanan nga publiko Fake news naman, nga eh. gamiton ang mga nagkalatabo nga himuon nila nga online content kag magpalaptas ang fake news. Basig na daan subong nga EMS ang editay tapos May AI na? mayo man ang warning sang DICT Kaga hindi nga tanan nga makita nyo da patihan nyo da yon. Dapat mabinusi kamo ang nga mga social naton, media netizens naton para nga hindi ka mo ma-mislead no sa mga impormasyon. Ari bala dyan, pamatian naton ang kabahin sa pagpahayag sang pila ka mga opisyales sang DICT kag Cybercrime Investigation and Coordination o Coordinating Center sa pagpaandam sa mga mapalaptas ang fake news. Ibo at mahigpit na nagbabantay ngayon ang Department of Information and Communications Technology, kasama natin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga magiging kaganapan sa social media at digital platforms hinggil sa issue. Alinsunod sa aming mandato, magsasagawa ngayon ng close monitoring ang DICT at CICC sa mga posts o content na matatagpuang nanghihikayat na dagdagan pa ang gulo o maghasik ng karahasan. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news. Aktibo at mahigpit na nagbabantay ngayon ang Department of Information and Communications Technology, kasama natin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga magiging kaganapan sa social media at digital platforms hinggil sa issue. Alinsunod sa aming mandato, magsasagawa ngayon ng close monitoring ang DICT at CICC sa mga posts o content na matatagpuang nanghihikayat na dagdagan pa. Naabatian dyan ang kabahin no, sang pagpahayag sang CIDG. No? So, DICT. Ay, DICT. Oo. Ang pagpaandam sa mapalagpas ang fake news, critical ini kay ti kagabi pa lang daan na aligmat na kita ng iban sa aton nakabatsyag na sang kakulba. So, hindi ini dapat paggamiton nga oportunidad sa ibanda nga mga content creators or social media pages nga magpalaptas ang fake news. So, make sure nga ang mga ginasundan ninyo lehitimo nga media organizations. Mga lehitimo nga journalist, may ara sa mga platforms, no? And avenues kung sabihin sila pahibalo sa accurate impormasyon. Kag isa na dira ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kag ang Radyo Pilipinas nga Facebook page dyan ang sa aton nga central office. Tibantayan ang dugang pa nga mga development kay damo pa ni matabo hindi man naton hindi kini makahatag dayon sang judgment sa early nga mga scenarios kay damo pa ni Sa sugton. mga theories. Kini kisiling nga siya mo ni sa likod sini mabasahan mo na daw gabasa ka libro harakap lang sa climax. Ang importante malang diriya kung tani no nga sa piyak sang mainit nga politika sa Pilipinas, hindi inyo pagkalimtan yang serbisyo sa pumuluyo, ang mga services sa aton nga mga pumuluyo ma-address para nga tayuyon ang pangabuhi sa aton sa mga pumuluyo. Ito mo ito ginahambal ni Presidente Marcos. Kalma kita. Hindi kita magpadala-dala na yun sa aton sining emosyon, may mga ulobrakon pa kita. Importante nga tulog kita sing maayo. Kag magbantay lang sang mga masunod nga mga hitabo.
And speaking of DILG, na-mention nato ng DILG, ang dugang lang man nga balita kay kumpirmado na kahapon nagahulat pa kita sang kumpirmasyon pero subong confirm dagid. Diba si kung ano na EMS, si Yusek Mabilog, public safety daan mo. Gani. Diba si kung makitaan ta na siya dugay-dugay sa likod ni DILG John Secretary. Vic Remulla. Oo. So, kumpirmado na dyan nga nagsumpa na bilang bago nga DILG Undersecretary for Public Safety. Kahapon lang, Miyerkules sa Mayo 13, si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Ang nagsumpa sa iya si Executive Secretary Ralph Recto kag si DILG Secretary John Vic Remulla. Kitaan naman sa mga pictures ta. Congresswoman Baronda. Yes, ara da. Siya da ang sa Si kilid. LTO Assistant Regional Director Jack Kunlo. Ara, Si Sir Ariel Castañeda. Former LLEO. Oo, sa naka-blue, no? Tiara gid ang litrato sang pagsumpa. But silang konti kumpirmado na ini. Kag malay mo sa sunod ng mga inadlaw niyo sa mga monitoring sang DILG kay ti public safety daan mo. Ti si former Mayor Mabilog. May mga ano gina, may mga masuggest gina siya kung paano ma-maintain ang safety, no? Especially sa subong nga mga tinion dito sa may bahin sang Senado kag iban pa nga bahin sang pungsod. Bantayan ka dyan, kay may nakuha kitang impormasyon nga may separate, basi may ceremonial siya nga oath-taking. Oo. Diri man sa may syudad sang Iloilo, particularly sa University of the Philippines, Visayas, buwas nga adlaw. So bantayan naton kung bukas ina sa media or makahatag siya sang iyaman nga mga reaksyon. Kay for the longest time, no? Kang last year lang nagbalik si Mabilog, si former Mayor Mabilog, kag subong tiya mo na niyang first time niya liwat nga pagpungko sa isa ka official nga government post. So ano bala ang iya nga Diba pa preskon gina siya siguro Laban. para nga mabalaan man kung anong mga agenda, mga nakakalendar, priority projects. Especially sa DILG damo daan mga ulubrakon ang DILG kag parts ng ilang mandato nga giyahan ng aton nga mga local government units diri sa Iloilo City kay ti taga diri si Yusek Mabilog. Ibantayan na naton diri sa may Radyo Pilipinas Iloilo. Padayon ka mo nga mangin updated sa mga nagkailain nga itabo pinagi sa pag-like, comment and share sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you gid sa mga live viewers naton kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Sa ginaandan kami ang inyo alagad Janelle Baclay, kag Emerald Santiagudo, kita liwat diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.